Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nilinaw ng palasyo ang mga dating pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dating kaalyado ang maaring sumira sa kanyang legasiya. Samantala, sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis, iginiit ng Pangulo na tuloy ang ASEAN Summit sa bansa. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian? Naomi, natural lamang daw na sabihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung may mga taong sisira sa kanyang mga ipinundar na legasiya, ito'y ang kanyang mga dating kaalyado. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, katunayan mas kailangan pang hangaan ang Pangulo na walang sinisino lalo na noong sinimulan nitong panagutin ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Ayon sa Malacanang, patunay lang ito na hindi takot ang presidente alang-alang sa kapakanan ng bayan kahit pa kaalyado ang mananagutan. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy pa rin ang ASEAN Summit sa kabila ng mga panawagan na ipagpaliban muna ito sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Nakausap niya ng Pangulo ang mga pinuno ng mga bansang kasapi ng ASEAN at lahat ay sumang-ayon na ituloy ito sa kadahilanang ito ang tamang panahon at pagkakataon na makapag-usap ang mga bansa upang magtulungan sa pagharap nitong krisis. Kanina sa isang event sa pagbubukas ng expressway na kumukonekta sa NAIA, nag-usap din ang Pangulo at ang ng negosyanteng si Ramon Ang, President CEO ng Petron Corporation, kung saan sinabi nito na mayroong sapat na supply ang kumpanya na hanggang June 30. Pero muling iginit ang Pangulo na sa tulong ng mga oil companies na patuloy na naghahanap ng mga bagong source ang Pilipinas maliban sa Middle East. Sinabi rin ng Pangulo na pabor siyang amyendahan ng Oil Deregulation Law para pwede nang kontrolin ng pamahalaan o makialam sa presyo ng langis sa bansa. Ngunit matagalaan niya itong pagdidiskusyonan. Kanina rin, Naomi, nilinaw ng palasyo na ang pagdedeklara ng National State of Emergency o National State of Energy Emergency ay may ngipin pa rin. Hindi ibig sabihin na walang price freeze dahil sa Oil Deregulation Law. Dito, babalansihin lamang ng pamahalaan ang papabor para sa mga oil companies at hindi madedehado rin ang consumers. Yan ang pinakahuling balita mula sa palasyo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Tiniyak ng Social Security System na maaari pa rin maka-access o magamit ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan ang kanilang mga benepisyo katulad ng claims at loan applications. Sinabi ng SSS na ang kanilang portal ay aktibo at pwedeng magamit kahit nasa gitnang silangan ang miyembro. Dagdag pa ni SSS President Robert Joseph Declaro, mas madali na ang access sa SSS portal. Matibay din ang seguridad dito gaya ng face verification system. Puntahan naman natin ang Ninoy Aquino International Airport para alamin kung may mga babiyahe na ngayon para sa Semana Santa. Sa detalye, kuhanin natin mula kay Angela Babad. Angela? Naomi, nandirito nga tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at bagamat wala pa tayong opisyal na bilang ng mga pasahero para sa darating na Semana Santa, meron pa rin namang mga bumabiyahe at pumupunta nga dito sa paliparan. Pero ayon sa ilang kawani ng mga airlines na nag-a-assist sa mga pasahero papunta doon sa mga ticketing booth, mas obvious na kakaunti yung bumabiyahe ngayong Semana Santa kung ikukumpara last year. Samantala dahil nga sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan ay may ilang airlines pa rin ang pinili nga magkansela ng kanilang mga biyahe. Sa Cebu Pacific, nananatiling kanselado ang flights papunta at pabalik sa Dubai hanggang April 20. Ang Philippine Airlines naman ay may kanselado ding flights mula Cebu papuntang Guam at Ho Chi Minh sa darating na Abril. Ito nga ay bunsod pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng jet fuel. Sa domestic flights naman ng PAL ay kanselado na rin ang ilang paglipad mula Cebu papuntang Osamis at Calbayog, pati na rin ang flight mula Clark papuntang Siargao. Ganun pa man, may ilan na tayong napansin na airlines na nagbukas ng flights papunta nga sa ilang lugar sa gitnang silangan. Ilan na nga dyan yung Gulf Air patungong Damam. Kanina nakita natin yung pila ng mga pasahero. At dito sa aking likuran, makikita rin yung flights papunta naman ng Dubai mula yan sa airlines na Emirates. May ilan nga tayo nakausap na mga pasahero kanina, na mga OFW na nagsabi na bagamat sila'y nangangamba para sa kanilang seguridad, pinipili pa rin nilang magtungo sa kanilang trabaho dahil mahalaga na sila'y makapag-provide pa rin sa kanilang pamilya sa gitna ng krisis na ito. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Naomi, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Angela Babad. Hindi sang-ayon ang Social Welfare Department sa panukalang gumamit ng e-wallet sa pagibigay ng ayuda. Sa detalye, alamin natin mula kay Mari Ocampo. Mari?
Naomi Mariing tinutulan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang panawagan ng ilang tsuper na ipamahagi ang 5,000 cash assistance sa pamamagitan ng e-wallet. Ayon kay Gatchalian, sa kapihan ng Samahang Plaridel ngayong araw, paraan daw ito ng ahensya na maiwasan ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga ghost driver. Mahigpit umano ang paalala ng Commission on Audit sa tanggapan pagdating sa verification ng mga tsupera, kung kaya't mahalagaan niya na face-to-face ang isinasagawang verification sa mga payout site at dapat tugma ang impormasyon sa driver's license na bitbit ng mga recipient. Dagdag pa nila, iniiwasan nila ang insidente kagaya sa Social Amelioration Program kung saan nabigyan ng load ang mga numerong luma na o depektibo. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng RTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mario Campo. Samantala, pinapalakas sa Kamara ang paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga bagong inisyatiba para sa ayuda at transportasyon. Sa pamamagitan ng suporta sa Bayan Desk at libreng sakay program sa ilalim ng Biyaheng Damayan, inilapit ng House of Representatives ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino. Ang suporta sa Bayan Desk ay isang centralized public assistance system na layong pabilisin at ayusin ang paghingi at paghatid ng tulong. Kabilang na ang medical, funeral, transportation at cash assistance. Sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos, layo nito na palitan ang dati hiwa-hiwalay na proseso para sa isang mas organisado at mas maaasahang sistema kung saan nasusubaybayan ang bawat hinihinging tulong. Inilunsad din ng Kamara ang libreng sakay program na sumasaklaw sa rutang San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City, Rotonda at Mall sa Fairview. Ito'y bilang agarang tulong sa mga commuter na apektado ng pagtaas ng pamasahe. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.